Yung pagkawala niya is siya yung may kagagawan eh. Parang overdose. Parang nagwawala. Di ko alam kung... May tumawid. May tumawid. Sagutin mo ako. Huwag ka umalis. Dekada 90 nang itinayo ang resort na ito, pero ilang taon lang ang nakalipas ay bigla itong inabandona dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ayon sa nagbabantay dito, may isang guest na pumanaw sa isang kwarto na naging dahilan daw ng pagmumulto. Kaya pinuntahan ko para malaman kung totoo. Madilim na nang bumiyahe ako papunta sa lokasyon. Iikutin ko itong mag-isa dahil kailangan ni Dayan magpahinga. At pagdating sa lokasyon, ito ang bumungad sa akin. Isang sira-sirang resort na unti-unti nang nilalamon ng panahon. So dito ngayon tayo sa loob guys. Yung disenyo niya para siyang clouds yung kisame. Tapos meron pa ditong mga lagayan ng ilaw. Kaso tanggal na yung iba. Basag na ang mga kristal at nagsitanggalan na ang mga insulator nila. Insulator siguro yung mga to para sa kisame. Dumiretso pa ako para tingnan anong meron sa loob. At dito ko nakita ang restaurant nila. Ito siguro yung restaurant. Pagpasok mo dito sa loob, restaurant agad. Para itong dinaanan ng dilubyo at nagkalat na rin ang mga gamit dito. Tapos ito, ano to? Di ko alam para saan to eh. Tapos yung kisame niya guys, warak na rin. So half na lang yung natirang bubong. Kasi ito, wala na. Tapos ito na lang yung natira. Nakalaylay na din ang mga kable ng kuryente. Kaya medyo delikado pag naglibot dito. Tapos yung tiles niya, puro na basag. Konti na lang natirang intact. Pero ito talaga, kahit sira na siya, bakas pa rin yung kagandahan niya. Half na lang to eh. So dito na part wala na. Ito na lang yung merong mga naiwan. So siguro kinalakal na rin. Kaya wala nang natira. Sa tabi nito matatagpuan ang kanilang bar area. Nababalot na ng alikabok at naiwan pa ang mga bote ng inumin nila. Marmol yung ano nila. Siguro pang ano talaga to. Pang sosyalan din na resort dati. Dito yung mga tao nag-order. Dito siguro nila tinitimpla yung mga in-order ng mga customers. Kasi yung harap nito, ito na yung restaurant. Iba't ibang gamit ang nagkalat dito sa lapag. May mga cover ng switch, mga karton ng inumin at meron pang parang oxygen. Hindi lang pala isa guys. Para siyang oxygen. So meron dito. Tapos meron pa dun. Sira-sira na talaga dito. Wasak na talaga guys. Kailangan na rin natin lumabas kasi baka mabagsakan tayo nito. So lipat tayo dito. Kasi dito ata yung mga rooms nila. Kaya lumabas na ako agad para tingnan naman ang mga kwarto nila. Dito na ngayon tayo sa back part nitong resort. Dito matatagpuan yung mga rooms. Kupas na ang mga pintura nito. Sira na ang mga pintuan at dahan-dahan na itong nilalamon ng kalikasan. Ito, meron pang mga kristal dito. Tapos ang dami ng kalat. Meron pang mga styro. So check natin tong isa. Kasi ito meron pang kristal. Baka meron pang laman sa loob. Dahan-dahan ko tong nilapitan para tingnan kung meron pa itong laman. Sira-sira na rin siya. Kasi mahirap pumasok dito kasi madamo na. So hindi natin kayang pasukin yung ibang kwarto. At nang pumasok ako dito, ito ang mga nakita ko. Nagbagsakan na ang mga kahoy at nagkalat na sa lapag ang ibang parte. Wala na rin, sira-sira na rin dito guys. Yun o, yung kisame niya, wasak na rin. Ito ano kaya to? Kaya to? Cover? Yun o, okay pa to. Ito yung sliding ata nila. Pero wala na, stuck na siya. Hindi na nagagalaw. Sa likod na bahagi natagpuan ko ang CR nila. Giba na rin ang lababo at kubeta. At pagsilip ko sa pintuan ng katabi nito, bigla ko tong nakita. Gubat na dito sa likod guys.
Tas puno ng styrofoam. Yan no, dami. Hanggang dun sa dulo guys. Hindi ako sigurado kung para saan to. Kaya bumalik na ako sa labas para tingnan ng iba pang kwarto. Oh, ito siya. Ganun din. Yan na, natanggal na yung insulator niya. Wala na to. Butas na. Dito medyo okay pa ang ibang parte at halos wala pang sira ang mga kisame. Pero dito sa loob, intact pa. Unlike doon sa restaurant, medyo intact pa yung plywood. Doon wasak na talaga, bagsak na. Dito banda intact pa ang mga kisame at lagayan ng bumbilya. Pero ang pintuan nito, naaagnas na. Pintuan na to, ito yung dito sa banyo. Tapos dito siguro yung TV nila kasi nandito pa yung cord eh. Ito, dito siguro nakalagay yung TV. Tapos ito siguro yung good for two, yung deluxe nila kasi merong dalawang bakas ng headboard pero wala na yung higaan dito. Chinek ko rin ang CR dito kung okay pa pero gaya sa kabila, unti-unti na rin itong nasisira. Tapos yung tiles medyo okay pa oh. Sayang tong resort na to, inayaan na lang dito. Sobrang lawak ng CR. Kasya pa nga dito isang kwarto eh. Kaso yun lang, yung kisame niya at saka yung bubong, wala na. Warak na siya ganyan, no? Kita na yung mga puno doon. Lumipat ako sa kabilang kwarto para tingnan sana kung anong meron dito. Oo, ganun din. Wala na rin guys. Pero pagpasok ko sa loob, biglang nangyari to. Tapos yung tiles, pinagtatanggal na rin guys. Di ko alam kung... Pinagtatanggal na rin guys. Di ko alam kung... Pinagtatanggal na rin guys. May naramdaman akong dumaan dito. At kung mapapansin nyo, biglang nag-flicker ang flashlight at parang may kumalapit sa ulo ko. Kumalabit. Hindi ko alam kung kita dito guys pero parang may gumanon sa akin. Hindi ko sure kasi wala namang hangin dito eh. Yun, walang hangin dito. Kaging lalanan tayo ng balahibo ko. Hindi ako sigurado kung ano ito kaya nag-decide agad ako mag-imbestiga kung may masasagap akong kakaiba. Pero magsisimula pa lang ako, ito agad ang nangyari. Kung meron akong kasama dito ngayon, pwede nyo bang patunugin ang isa sa mga god? What the heck? Gusto ko lang kumpirmahin. Kung meron akong kasama dito, pwede nyo bang patunog? Hindi pa ako tapos magtanong, sumasagot na ito. Pwede ko bang malaman kung espiritu ka elemento? Kung oo, patunugin mo ng isang beses yung bell. What the heck? Kinumpirma ko agad kung magtutugma ang sagot nito sa kwento ng nagbabantay dito. Espiritu ka ba o elemento? Kung espiritu, isang beses. Kung elemento, patunugin mo ng 2 beses. Tugma ang sagot nito, kaya tinanong ko agad kung siya ang kumalabit sa akin dito. Gusto ko lang kumpirmahin, ikaw ba yung kumalabit sa akin sa kwartong to kanina? Kinilabutan ako sa sumunod na sagot nito dahil parang hindi ito natuwa sa pagpunta ko dito. Okay lang ba sa'yo na nandito ako? Kung oo, patunugin mo 1 beses. Kung hindi, 2. Nagambala ba kita dito? Gusto ko lang humingi ng pasensya kung nagambala kita dito. Gusto mo po bang umalis na ako? Halos nauutal na ako sa kaba at nang tinanong ko kung gusto niya akong umalis na, ito ang nangyari. Di siya sumasak. What the heck? Biglang may tumunog sa likod na bahagi ng kwarto at hindi niya na pinapatigil ang death bell. Gusto ko lang pong ulitin.
Ayaw niyo po ba ako dito? Kaya tinigil ko muna mag-imbestiga dahil medyo delikado. Lalo't ako lang mag-isa at siguradong may malalim na rason bakit ganun ang mga sagot sa akin doon. Kaya humingi ako ng tulong sa isang batikan sa pag-iimbestiga ng mga hindi natin nakikita. At yun ay walang iba kundi si Ed Kaluwag. Nandito na ngayon tayo ulit sa resort. So ngayon bumalik tayo dito. Imbestigahan natin kasama si Sir Ed para ma-confirm natin kung ano yung nangyari sa exploration ko before tsaka sa investigation ko dito. Kaya tara, samahan nyo kami. Dito sinagawa na ni Sir Ed ang unang proseso ng kanyang investigasyon. Natawagan kita. Ikaw na narito mo. Gamitin mo ang kandilang ito. Turo mo ang pinalalagay. Saan ka? Wala pong hangin ngayon. Sadya. Pumasok pa kami dahil dito ang tinuturo ng kandila at maya-maya lang merong na-sense si Sir Ed. Dito sir, no? Oh my gosh. Agad ko tong kinumpirma sa dowsing rod. Try natin dito sir kung magano siya sir. Oo nga no. At nagulat ako dahil tugma ang tinuturo nito sa sinasabi ni Sir Ed. Tugma yung tinuturo ni Sir Ed sa dowsing rod. Kaya sinundan lang namin kung saan ito patungo. Parang nagwawala. Para siyang ano sir, aligaga, parang ganun. Disturb. Paikot-ikot daw ito kaya hindi malabo na ito ang dumaan sa harap ko. Sinubukan din namin mag-dowsing rod ng sabay pero iisa pa rin ang tinuturo nito. Oh my god. Sir, dito ka lang muna. Dito meron napansing kakaiba si Sir Ed. Pagtawid natin dyan, dubing sa pagtawid natin dyan, sir, for sure, ay iba yung pakaramdam mo. Opo. Sabihan mo agad ako kung ano mararamdaman mo. Sige sir. Pagtawid natin dyan sa parang plastic mo. At pagtawid namin dito, biglang nag-iba ang aking pakiramdam. Yeah. Oh. Oo nga no. Mabigat na. Bigat sir. Yan o. Matayo sir. Ito. Ito na. Palapit na tayo sa... At habang papalapit sa likod, bigla kaming may narinig dito. Kumakalam mo dito. Hindi ko ma-explain ang kilabot ko at mas lalo pa tong nadagdagan ng tinawag na namin to. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Kung oo, paikutin mo to. Kung willing ka na makipag-usap at tulungan kita, pwede mo bang paikutin tong dowsing ko? Sinubukan namin makipag-communicate gamit ang dowsing rod at maya-maya lang. Salamat. Ano ang dahilan at narito ka? May alaala ka ba sa lugar na to? Bakit hindi ka pa umaalis dito? May alaala ka ba sa lugar na to? Yes. Unti-unti kaming nalilinawan sa mga sagot nito kaya kinumpirma namin agad kung totoo ang sinasabi ng caretaker dito. Dito ka ba pinawian ng buhay? Dito ka ba namatay? Saan? Saan lugar? Pwede mo bang ituro? Saan lugar? Saan lugar? Dito ba mismo sa lugar na to? Kumpirmado na tama ang sinasabi ng taga dito at tinuro kami pabalik sa mga kwarto. Dito. Sa gabi ito. Willing ka ba na iwanan na ang lugar na to? Ayaw. Ayaw umalis. Dito na nanirahan sir. Sobrang daming nangyari dito. Siya ba? Si Dayan ba? Kasama namin to, hindi ito yung hinahanap ko.
Hindi siya. At mapapanood nyo ang kabuang investigation sa channel ni Sir Ed. Kaya after namin dito, dumiretso na kami agad sa sinasabing kwarto kung saan may pumana daw na guest dito. Dito. Ito nga yung room. At kung mapapansin nyo, ito din ang kwarto na tinuturo ng dowsing rod bago kami pumasok dito. Kasi kanina dito ko siya unang nakita. Sa part na to. Tapos umalis siya. Napansin ko, kung naglalakad tayo kung saan siya nakasahid, doon siya tumatawid. Kaya pinasok namin to para imbestigahan kung ano ang nangyari dito. Pero dito pa lang sa terasa, may naramdaman na agad si Sir Ed na kakaiba. Wow. Gumawa na agad ng ritual si Sir Ed at in-explain sa amin kung ano ang mga nakita niya. Umiga lang siya sa bed. Tapos nag-blanco eh. Uminom siya ng parang ininom siya. Tapos possible, either ininom niya is overdose, gamot, o kaya lason. Idea eh. Ayaw niya sumagot kasi. So, sa case na ganito, kahit gusto natin siyang tulungan, hindi natin magawa kasi walang willingness sa part niya. Kanina pansin, tanong ko na kung gusto niya na umalis. Willing ka ba na iwanan na ang lugar na to? Ayaw. Hindi niya ginalaw yung dowsing. So, ibig sabihin, gusto niya magstay dito. So, itong lugar na to, kung saan siya nawala, pananatili na nandito siya, hanggat hindi siya tumatawid. Kasi kung magbe-base tayo doon sa nakita natin, sobrang malungkot siya. Na parang ang lalim ng iniisip niya. Para siyang problema, para siyang may gustong gawin, pero undecided. Yung kung paano siya nawala, yun yung dapat malaman natin. Kaya kinuha ko na agad ang gamit at naganda na sa pag-iimbestiga. Pero kakalapag pa lang namin, ito agad ang nangyari. Diyan ata sa'yo, sir. Nasa sa inyo banda, sir. Diyan siya. Ayaw nitong tumigil sa kakatunog na para bang pinapaalis na kami. Disturb talaga. Ayaw, sir. Disturb siya. First time mangyari na hindi tumitigil sa kakatunog ang tatsulok na to. Kaya hinamon ito ni Sir Ed at ito ang mga sumunod na nangyari. Paano ko sabihin ko hindi? So talaga pinaalis ko kami dito. Paano ko sabihin ko hindi ako aalis? Tumunog. Bigla nitong pinatunog ang dead bell at halatang ayaw kami na nandito. Huwag mo akong bigyan ng babala. Huwag mo akong bigyan ng babala. Huwag mo akong takutin. Narito ako para tulungan ka, pero huwag mo akong bigyan ng babala. Walang kinalaman kong tao na to. Hindi mo siya kilala. Hindi siya yung hinahanap mo. Si Dayan ang tinuturo ni Sir Ed dahil ang finding sa visuals kanina, kamukha ni Dayan ang hinihintay niya. Lilinawin ko sa'yo, hindi siya yung tao hinihintay mo. Hindi siya yung hinahanap mo. Oh my God. Hindi siya yung hinahanap mo. At kaya daw ito nagmumulto dahil bago ito pumanaw, meron itong hinihintay na tao. Hindi ako aalis dito. Hindi ako aalis Oh my dito. God. Hanggang susundan ko yung tao na to. Hindi ako aalis dito. Maliwanag? Maliwanag. Ngayon, sabihin mo sa akin, bakit mo siya sinusundan? Kahawig ba siya ng taong hinihintay mo? Sagot. Sumagot ka. Kahawig ba siya ng taong hinihintay mo? Sa lugar na to. Yes. Linawin mo sa akin, ano
Bakit humihinta yung tao na yun? Dito kinumpirma ni Sir Ed ang pangalan na nakita nila ni Dayan sa investigation kanina para makasigurado kung siya ba ang kausap namin dito. Ikaw si Madeline. Ikaw ba si Madeline? Sagot. Sagutin mo ako. Huwag ka umalis. Si Madeline. 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 Nakikiusap ako sa'yo. Matagal ng panahon. Maluwisan ka na sa mundo. Hindi ka na nakakapito. Ayaw nito tanggapin ng kanyang kapalaran kaya sinubukan ni Sir Ed pakiusapan. Ulit tanong, aalis na kami. Yes! Ulit tanong, mananatili ka ba dito sa lugar na to? Sagot. Pag sagot mo, aalis na kami. Oh my God. Yes eh. So, dahil yan yung issue mo, hindi kita pwede pakialaman sa issue. Oh my God. Maraming salamat sa pagpakulak mo sa akin. Pag-usap na. Yes. Maraming salamat, Madeline. Pero hanggang hindi na natapos ang business ko dito, maaari ka manatili kung yun yung gusto mo. Kaya lang, Oh yes. hindi na kita matutulungan kung ayaw mo matutulungan. Yes. Salamat, Madeline. Maraming salamat. Dito kami kinilabutan dahil habang dinadasalan ito ni Sir Ed, hindi na ulit ito muling tumunog. Madeline, para sa iyo ang kanila ito. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat. Sa puntos ito, iiwanan ka na namin. Aalis na kami. Hinihingi ko sa iyo, wala ni isa sa mga kasama ko sa lugar na ito ang susundan o gagalawin mo. Maiiwan ka kung saan ka. I-stay sa lugar na ito. Maraming salamat kami. Sa intindihan mo, nagkakaintindihan na tayo na wala kang gagalawin, wala kang kakialaman. Bilang tanda ng pasalamat, salamat sa iyo, Madeline. At dito sinarado na ni Sir Ed ang investigation. Ano man ang sikretong bumabalot sa resort na to ay mananatili pa ring misteryo. This year I'm trying to reach 1 million subscribers and sana napasubscribe kita.